Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Hello! Magandang hapon. Supposed to be si 88 dapat yung si 88 dapat yung content ko ngayon, pero mamayang gabi na si 88, promise, mamayang 9:30. Mas importante to. Mas importante to kasi may nakapag-forward sa akin. Actually, ang dami nag-forward sa akin ito. Tuturuan tayo ni Maestro Ozzy para mapagalaw daw ang gamit. Yun ang nakalagay eh. Paano mapagalaw ang medalyon? 'Di ba? Wala akong medalyon, so nag-prepare ako nitong Allen wrench. Tapos nilagyan ko ng parang tali dito yung ribbon. Ribbon ng cake to eh. At least meron tayong papagalawin, men, 'di ba? Ayusin ko nga muna. 'Di ba? So, ito yung video ni Maestro Ozzy. Tingnan natin yung sasabihin niya. Ayusin ko lang ha. So, ito yung video ni Maestro Ozzy. Dito ako, lalapit ako dito. Yan. Para ano natin. Tutorial kung paano mapapagalaw ang ating gamit spiritual, ang papamutya na gawa sa necklace o medalyon. Gawa sa necklace. Hindi, Maestro Ozzy, ito, ano lang to ha. Ito ay ano lang, anong tawag ito? Constructive criticism. Minsan, men, dapat inaalam mo yung sinasabi mo. Kasi maestro ka eh. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na maging perfecto ka. 'Di ba? Pero yung maihahatid mo yung mensahe mo kasi nga dahil maestro ka, teacher ka eh, it requires na kailangan talagang comprehensible yung sinasabi mo. Katulad niyan, yung ano ba yun, yung gawa sa necklace. Men, materials ba ang necklace? Yun na yung produkto eh. Pag sinasabi mong gawa sa, ibig sabihin, hindi to nitpicking ha. Alam mo, maraming beses nang ginagawa ni ano to eh. Ginagawa ni Maestro Ozzy to eh. 'Di ba? Example, ghost hunting, ghost hunting daw na kapre. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ghost hunting na kapre, tapos basta marami ka ng ganyan. Pati yung mga hindi mo alam ang sinasabi mo, men. EMF, 'di ba? Kung may kinalam, nagdadadaldal ka ng hindi to spiritual na bagay. 'Di ba? Ito yung mga bagay na abot naming mga ordinaryong tao. Yung spiritual, sige, let's say totoo nga yung spiritual sense nito ni Maestro Ozzy, di ba? Pati yung ano yung sinasabi mo, that's logical. Ano? Ano ba yung sinabi mo? So, tingnan ko lang ha. That's the logical sabi mo. Ito naalala ko na. Di ba may sinabi ka before? Maraming salamat po. Nanggaling po sa ilalim. Sandali lang nag-play si 88. Niraakan ko na kasi si 88, gawa na yung video ko kay 88. Hinabol ko lang to ngayong hapon. Di ba yung sinabi mo, that's the logical? Di ba? That's the logic. Anong that's the logical, man? Maestro ka eh, di ba? May chance na yung mga tinuturuan mo ay mataas ang pinag-aralan. Kasi mga nakita mo sa'yo, kwintas na gawa sa necklace, nag-ghost hunting ng kapre. Men, ano ba? Dito pa nga lang, hindi. Maging objective kayo sa akin. Yung ginagawa ko bang pag-criticize kay Maestro Ozzy, sinisiraan ko siya? Totoo hindi. Hindi ha, bigyan natin ng
ng ebidensya. Baka sabihin nyo, sinisiraan ko kayo ha. Okay lang naman, alam mo, wala namang perfectong tao talaga. Okay lang na minsan magkamali ka. Minsan, quote-unquote minsan. Pero kung maraming beses ka ng sablay, di ba, hindi ka ba magtataka? O ito yung number 1. Akala nyo kasi, sinisiraan mo, Eka! Sinisiraan mo! Papayag ba kayo? Ganyan na magturo sa inyo? Sablay-sablay ang pinagsasabi? Di ba? Ito ha, hindi ako hindi ako nag-iimbento dito ng issue. O ito, number 1, natin, maghanap tayo ng video ha. Yung na-document natin kay Maestro Ozzy. Para hindi naman tayo ito ha, number 1. Bagal. Oh, ito yung sinabi ni Maestro Ozzy, number 1. That is the logical. Gamitin natin yung isip. Tignan mo, that's the logical. May grammar bang that's the di ba? Hindi ko sisitahin yung grammar mo kung hindi ka nagpapanggap na maestro. Maestro ka eh. Teacher ka, ini-expect namin. Let's say slip of the tongue, di ba? That's the logical ka mo. Ano ba yan? That's the logic. Yun ang tama. Yung mga, hindi mo kasi alam ang spiritual. Hindi mo kasi, spiritual ba yan? Spiritual ba yan? Hindi naman spiritual yan. Grammar ba spiritual? Kayo naman. Ginagawa niyong tanga ang sarili niyo dito eh. That is the logical. Gamitin natin yung isip natin, talino. Hindi puro Diba? Spiritual ka! Wala ka lang alam sa spiritual ba to? Next diba? Okay lang sana kung minsan ka lang magkamali dahil lahat naman tayo hindi perfecto. Pero kung lagi ka nagkakamali, itong isa. Tingnan natin. Sure. Ito isa. Number 2. Hindi pala ito. Sorry. Hindi pala to. Meron isa pa dito eh. Ito to. Yeshua Masaya mga kamestro, nandito tayo ulit. At kita nyo naman mga kamestro, natandaan nyo ba yan? Diyan tayo nag-ghost hunting nung alas 12. At pupuntahan natin kasi yung yung kapre na ghost hunting natin dito sa para. Anong kapre na ghost hunting natin? Diba? Kapre ghost huntingin mo? Ghost ba ang kapre? Diba? Napakadami ng sablay na ito eh. Tapos maestro ang tawag nyo dyan? Yung kapre na ghost hunting natin daw? Para mo sinabing pigiri ng manok? Pwede ba yon? Poultry ng baboy? Bakahan ng baboy? Pwede ba yan? Kayo naman. Hindi sana naiintindihan nyo kung ano yung pinipinpoint ko dito. Diba? Ito kasing mga bagay na to, mga abot naming mga ordinaryong tao to eh. Nakikita namin, talaga naman mali eh. Tama o mali? Mga supporter ni Ozzy, tama yun o mali? Mali naman talaga, di ba? Yan ang mga naabot namin. Mga mali. Kaya ngayon, nagkakaroon kami ng doubt, di ba? Yan ang bagay na nakukomprehend namin. Mali-mali na. Paano yung mga bagay na spiritual pa na wala kaming kaalam-alam? Di malamang niluloko rin kami niyan. Sana naiintindihan nyo. Hindi yung naninira ka, Eka! Naninira! Pinapakita ko sa inyo ebidensya o hindi! Kayo naman. Hindi naman ako dadaldal dito ng wala lang. Diba? Tapos dito, men. Dito na tayo. Para magpatuloy na tayo, magpaturo na tayo, diba? Tapos dito ha, tingnan mo tong sasabihin niya dito. Saan ba yan? Alright, tutorial kung paano mapapagalaw ang ating gamit espiritual, ang pamamutya na gawa sa necklace. Gawa sa necklace? O medalyon, gawa daw sa...
Di ba when you say gawa sa, ano mo yung material. I-identify mo kung ano material yon. Gawa saan? Gawa sa gold? Gawa sa silver? Gawa sa tanso? Di ba? Gawa sa semento? O kung ano pa mang gawa yan, dapat material ang tinutukoy doon. Di ba? Yun yung gawa sa necklace. Ano ba yun, men? Pwede mo ba sabihin, itong bahay na to ay gawa sa mansion? May sense ba yun? Di ba? Itong sabon na ginagamit ko ay gawa sa shampoo. Okay, pagpatuloy na natin. Sige, patuloy na tayo. So, ang gamit ko dito mga men, hindi to pero I think same principle lang to. Diba? Same principle lang. So, tali, tapos meron dito na supposed to be parang pendant. Pagpatuloy natin. Sige, banat Maestro Ozzy. Una ay ganyan po natin at pangalawa, ano natin ng Diyos, isipin natin ang ating Panginoon na ating sinasamba. Isipin natin. At isipin mo na lahat ng kapangyarihan mo ay pupunta dito sa gamit. Okay? At isipin mo lahat ng kapangyarihan mo. Isipin mo tapos ganyan, tapos isipin mo na ilalagay mo dito sa gamit at isipin mo nagagalaw, utusan mo na yung gumalaw. Ayan po, gumagalaw na. Ganyan po ang napakasimple para mapapagalaw ang tunay na may bisa na kapangyarihan na may Gumagalaw! So nagkasama po dyan yung kapangyarihan ng spiritual natin sa sarili natin at sa medalyon. Galing! Siyempre higa ng pasasita para gumalaw ng malakas. Ayan po, gumagalaw na po siya. Ganun lang po kasimple. Gumagalaw! Alright, Pax, sana natutunan nyo. Galing, di ba? Sabi sa inyo may spiritual na taglay kahit hindi totoong medalyon tong akin. Ito mo. Isipin ang Panginoon daw, tapos lahat ng kapangyarihan dito. Di ba? Gagalaw yan. Gumagalaw, men! Malupit! Di ba? Mga ulol! Tingnan mo naman men, ulitin natin to ha. Alright, tutorial. Ulitin natin yung kamay niya kasi gumagalaw din. Parang ganito yan men no. Sa loob ng jeep, 'di ba? Pagka nakasakay ka sa loob ng jeep, mabilis yung jeep, bigla nagpreno. Gagalaw ka kasi may momentum pa yun 'Di ba? Anyway, 'di ba? Kung mapapansin niyo dito mga men, Kung paano mapapagalaw ang ating gamit. Tingnan mo yung kamay niya ha. Pamutya. Ano ang proof na gumagalaw din yung kamay niya? Nakikita niyo yung mouse pointer ko? Ang mouse pointer ko, nakatigil lang yan. Supposed to be yung kamay niya, dapat nakatigil din katulad ng mouse pointer ko. Ipi-play natin to mga men ha. Gawa sa necklace o medalyon. Una ay ganyan po natin. So, ito yung ilalagay ko dito, yung mouse pointer ko. Dapat hindi gagalaw yung kamay niya na yan. At pangalawa, ano natin ng Diyos, isipin natin ang ating Panginoon. Pagka pinapagalaw niya na at isipin mo na lahat ng kapangyarihan mo ay pupunta dito sa gamit. Okay? At isipin mo lahat ng kapangyarihan mo. Isipin mo tapos ganyan, tapos isipin mo na ilalagay mo dito sa gamit. Gumagalaw yung kamay niya, di ba? Utusan mo na yung gumalaw. Ayan po, gumagalaw na. Ganyan po. Di ba gumagalaw yung kamay niya, Para mapapagalaw ang tunay na may bisa na kapangyarihan na medalyon. So nagkasama po dyan yung kapangyarihan ng spiritual natin sa sarili natin at sa medalyon. At syempre higa ng pasasita para gumagalaw din Tingnan mo ha. Ayan po, gumagalaw na. Ako naman, shut up! Ako naman, Makita nyo dapat yung kamay ko. Dali lang ha. Di ba nakatigil? Kahit slightest galaw lang yan Ito nga, hindi nyo nahalata. Alam nyo kung bakit? Back and forth yung galaw ng kamay ko Slight galaw lang ang kailangan. Kahit isang galaw mo lang na ganyan. Rapid na yung niyan Di ako gumagalaw pero gumagalaw yung yung supposed to be medallion ko. Di ba? Simple. Tignan mo, gumagalaw yung kamay mo Sana natutunan nyo. Tignan mo, after tumigil nung kamay niya, tumigil na rin yung yung paggalaw. Tignan mo ha. Paano mapapagalaw ang ating gamit spiritual, ang papamutya
na gawa sa necklace o medalyon. Una ay ganyan po natin at pangalawa, ano natin ng Diyos, isipin natin ang ating Panginoon Tingnan mo, na ating sinasamba. At isipin mo na lahat ng kapangyarihan mo ay pupunta dito sa gamit. Okay? At isipin mo lahat ng kapangyarihan mo. Isipin mo tapos ganyan, tapos isipin Gumagalaw na yung kamay niya. Gumagalaw yung kamay mo, men eh. gumagalaw, utusan mo na yung gumalaw. Ayan po, Gumagalaw yung kamay mo eh. Napakasimple. Gumagalaw yung kamay. Ulitin natin. Dapat wait lang, pagpatuloy muna natin. Tunay na may bisa na Diba? Gumagalaw yung kamay mo, men. Kasama po dyan yung kapangyarihan. Tama, pag tinigil niya na, yung bitawan niya ng kamay niya. At sa medalyon, at syempre hingi ka ng basbas sa itaas para gumalaw ng malakas. Ayan po, gumagalaw na po siya. Gano'n lang po kasimple. Alright. Tama, nung tinigil niya na, tumigil na rin. Alright. Tumigil na rin yung ano niya. I-zoom natin na mas malakihan to, men, ha. Tinan niyo yung ano mo, yung daliri mo gumagalaw or yung kamay mo. Tutorial kung paano mapapagalaw ang ating gamit spiritual, ang papamutya na gawa sa necklace o medalyon. Una ay ganyan po natin. Tinan mo yung kamay niya, ha. At pangalawa, ano natin ng Diyos, isipin natin ang ating Panginoon na ating sinasamba. At isipin mo na lahat ng kapangyarihan mo ay pupunta dito sa gamit. Okay? At isipin mo lahat ng kapangyarihan mo. Isipin mo tapos ganyan, tapos isipin mo na ilalagay mo dito. Gumagalaw yung kamay mo, men eh. Utusan mo na yung gumalaw. Ayan po, gumagalaw na. Ganyan po. Ginaganon mo yung kamay mo eh. Pambira naman. Kapangyarihan. Maestro Ozzy naman. So nagkasama po dyan yung kapangyarihan That is bullshit. spiritual natin, sa sarili natin at sa medalyon. At syempre hingi ka ng Tama, pag tinigil niya na. ng malakas. Ayan po, gumagalaw Pag tinigil niya na. Simple. Alright. Box. Sana natutunan. Tama, tumigil na rin nung tumigil, di ba? Tutorial kung paano Hindi. mapapagalaw. Alam mo, mas maganda sana. Ano ba yung nag-alarm sa akin? Huwag nyo nang intindihin yun. Nagre-ring yung cellphone ko. Hindi, ganito na lang mga men. Isipin nyo na lang, dapat pagka gagawin ni Maestro Ozzy yan, dapat naglagay siya ng stand eh. No? Yung talagang walang may impluwensya. Hindi, let's say totoo nga naman na napagalaw niya. Pero may pagdududa kasi. Katulad nga na sinasabi ko, yung mga gumagawa ng paranormal, tsaka mga nagpapalabas ng paranormal or mga karunungan lihim or ano, yan dapat ang i-eliminate nyo sa mga sa mga nanonood sa inyo. Yung pagdududa. Dapat yan ang unang-unang mawala. Ngayon, dito sa dito sa scenario na to, paano mo mawawala yung pagdududa ng nanonood sa'yo? Dapat naglagay ka ng stand na walang nag-i-impluwensya kasi kamay mo. Sayot sa gusto mo, gumagalaw kasi yung kamay mo, men eh. Let's say yung medalyon malakas ang galaw kaya sumusunod din yung kamay mo. Let's say kamay mo pala, pero how do we know? 'Di ba? There's no way of knowing na hindi talaga yun yung nagpapagalaw. 'Di ba? Kaya sana nilagay mo na lang sa stand na walang saka mo pagalawin. Baka magawa mo yun, sige, ire-retract ko tong vlog ko na to kapag naglagay ka ng stand sa lamesa, tapos yung lamesa mo talagang walang gagalaw din dun sa lamesa, di ba? Tapos makikita namin sa video gagalaw siya ng kusa nang walang influence ng kahit anong tali or kahit na yung talagang nakabitin lang siya parang pendulum, yun talaga, di ba? Ire-retract ko to. Actually, binigyan na kita ng chance eh. Malay mo, totoo nga naman yung ginagawa mo. Kaya lang, may pagdududa eh. 'Di ba? Kasi nga, alam mo na, sabihin mo, sinusubok ka na naman. Wala men eh. Ganyan kasi ang mundo mo. Marami kasi nagdududa sa ginagawa ng ganyan. 'Di ba? Naiintindihan ni Sir Hiwaga yan. Kapag mga bagay talaga na hindi maipapaliwanag, number one, iisipin ng tao talaga, fake ka. Kaya you need to prove sa mga hindi naniniwala or kung hahayaan mo na lang kami na tuligsain ka ng tuligsain ang hindi mo sinasagot, di ba? Kasi nandun naman makukuha yung sagot talaga eh, kung totoo o hindi eh. Kung talagang bibigyan mo ng focus yung mga kritiko mo. Ngayon kung takot ka sa kritik mo,
habang buhay ka na lang magtatago. 'Di ba? Anyway, yun lang naman po yung sasabihin ko dito. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan sa kadiliman.